Paki-revolusyon mo, revolusyon mo. Ang gagawin po natin dito mga boss, ibababa po natin itong cylinder head dahil nga po bumubulwak ng coolant. So ito po, naibaba na po natin ang cylinder head. Nakikita po natin dito sa engine block nya, sobrang daming itim. Ibig sabihin, itong itim na to mga boss, mga singaw po ito ng hangin galing sa piston. So ito po siya, sobrang singaw po, maraming singaw ito kaya bumubulwak ng coolant. So ito naman po ang cylinder head nito. Titingnan po natin kung singaw rin ba. So ito po nakikita po natin sobrang daming itim din po nito. Ibig sabihin po maraming singaw din po itong cylinder head nito. Kaya ang gagawin po natin dito sa cylinder head, dahil nga po sunog din po yung cylinder head gasket, i-replace po natin tong cylinder head na to dahil sobrang daming singaw. So ang gagawin natin dito mga boss, mano-mano na replace po lang natin to para pumantay po yung cylinder head nya. Pati po ang engine block. So ganun din po ang ginagawa namin pag ito po may problema na overheat, nire-replace din po namin to para po pumantay yung lapat ng gasket. Pero ito, kahit ni-replace po namin tong engine block, may nakikita pa rin tayo na malalim na hindi po tinatamaan ng liha. Kaya ang gagawin po natin, papantayin po natin itong hindi pa lumalapat na sa pagre-replace natin. So ito nga mga boss, pag napantay po natin, okay na siya. Pero may isa po tayong problema dito mga boss, hindi po namin nakalain to. Itong piston sa number 2 nakalubog. So ito po siya, nakalubog, at pati yung number 3 nakalubog din kaunti, yung piston number 3. So ang gagawin po natin dito, dahil hindi po namin inasahan to na ganito ang mangyari sa makina nito, tatanggalin po natin itong piston na to para malaman po natin kung anong diferensya. Dahil po dito sa number 1 saka number 4 na piston, ayos naman, pantay naman po siya. So ang gagawin po natin, tatanggalin po natin tong piston na to. So ito na nga mga boss, natanggal na po natin yung piston. So nakikita po natin dito sa connecting rod sa number 2, yung nakalubog na piston, nakikita po natin baluktot po. Kaya po yung piston po niya kanina na nakakabit pa, nakalubog. So ang gagawin po natin ito mga boss, magpapalit po tayo ng connecting rod at kasama ng piston saka piston ring para ikakabit na lang. Ang papalit po natin 2 piraso sa number 2 saka number 3, dahil nga po yung number 3 medyo may tama rin. Kaya ang gagawin po natin, papalitan po natin ng 2 connecting rod saka piston. So ito nga po, nakikita na po natin, pantay na po siya. Ito sa number 2 saka number 3 na piston, pantay na po siya, hindi na po siya nakalubog. Kaya po ito, naapektuhan po itong connecting rod sa pagka-overheat dahil nga po pinasok ng tubig to. Sa oxygen sa pull mo lagay mo. Itap din center mo lang yan. So asimbulin na po natin ang cylinder head, ikakabit na po natin para malaman po natin kung bubulwak pa ba ng coolant itong makina nito. Dito mga boss, marami din po tayo na pinalitan dito. Ito po yung mga binarahan po na hose po dito sa linya ng
ah, dito po sa kinakabitan po ng radiator hose, bali binarahan po dahil di na po gumagana ang heater po nito. Ito po yung pinaka heater sa aircon, pinatay na po, kaya tinakpan po yung magkabilaan na hose pati sa ibaba. So ang gagawin po namin dito mga boss, bubuhayin namin tong linya ng sa heater para po maganda po ang daloy ng tubig, coolant po dito, para maiwasan po na overheat ulit itong makina na to. Tapos ang chinik po namin ng thermostat, wala pong nakakabit na thermostat po dito sa makina na to. Kaya po ang gagawin namin dito sa thermostat, lalagyan po namin ng bagong thermostat po ito dahil nga po wala po siya nakakabit. Kaya ayusin po namin maigi to para po na maiwasan na po na magkaroon pong problema dito sa overheat sa makina na to. Ito mga boss, ang thermostat po nito dito po na nakalagay. So dito po natin ikakabit itong thermostat na to. So ngayon mga boss, natapos na po natin at ikukulat na po natin at may langis na rin po na nakalagay po sa makina nito. At ngayon papanda rin na po natin to. So ngayon mga boss, ito malamig pa. Pero pag uminit ito, akit din po ang coolant nito dito. Obserbahan po natin. Tapos pag magbukas na yung thermostat, bababa rin po. So doon po tayo magsusukat ng level po nitong coolant. Kasi po, biniblade pa natin to. May hangin pa kasi ang nito, ang linya ng coolant. So ito muna ang gagawin po natin. Biniblade po natin to. So ngayon mga boss, wala na pong pressure itong coolant na to dahil hindi na po umaakyat yung coolant po dito sa tank, sa embudo nito. Dahil dati bago natin binaklas ng cylinder head, pagkaka-start pa lang itong coolant na nandito sa tanke, umaakyat po siya. So ngayon wala na po siya, hindi na po siya umaakyat. Ibig sabihin po, okay na po yung ginawa natin na pagpapalit po ng cylinder head gasket dahil nga po sobrang singaw po itong una na yung binaklas po natin, sobrang singaw po ang cylinder head nito. Kaya nireplace po natin at nagpalit po tayo ng connecting rod dahil bumaluktot po yung connecting rod dahil sa sobrang overheat po. Pinasok po ng tubig yung piston kaya bumaluktot yung connecting rod. So ito po, medyo mainit na po yung makina. Ngayon yung coolant po, inaangat po niya rito. Pero wala po siyang bula o singaw. So normal lang po yung coolant po niya, wala siyang pressure itong coolant. So okay po itong ginawa natin. At ito nga po, biniblade na lang po natin itong coolant po niya. Kasi pag uminit po ito, aakyat po ito. Pag magbukas po yung thermostat, bababa po itong coolant na to. At pag umana na rin po yung pan niya, doon po na natin susukatin ang level po niya. Ilalagay po natin sa maximum. So ito po, unti-unti na po siya bumaba.